Morning guys. Ito tayo ngayon sa beach namin. Ngayon lang kami nakapunta ng maga. Kaso si Zion kasi nag-alburuto eh. Ganyan kasi yan pagka ginigising sa umaga. Kahit diba sa Canada, pag may lakad kami ng morning, iiyak siya. Parang ayaw niya na nabibitin yung tulog niya. Ayan, so daming tao ngayon, no? Ayan, no? Tapos doon hanggang doon. Ayan, marami kasi dito nagja-jogging. Pero hindi ko gusto yung dagat eh. Medyo medyo maalon kasi merong low pressure na nangyayari. Kaya ganyan siya. Ayan. Pero alam niyo guys, yan? Mababaw yan hanggang doon. Kaya pansinin niyo nandun yung mga tao doon sa dulo, doon sa bandang yun. Nakakalakad sila. Ayan, so maliligo siya pinsan ko, saka yung baby niya. Si Zion ayaw kasi nag-iiyak. Ayan. Wow. Ayan, so yung magiging vlog pala natin ngayon guys, kasi may nagtatanong sa amin or sa akin kung ano-ano daw yung mga requirements na dinala ko nung umuwi kami ni Zion. Kasi parang siguro nagbabalak din umuwi. Especially kagaya ko guys, diba? Naiwan si Emma. So ako lang yung kasama ni Zion kung ano-ano ba yung mga kailangan o kung ano-ano ba yung mga hiningi sa akin. Okay? So mamaya sabihin ko sa inyo guys or ikakwento ko sa inyo kung ano yung mga dinala naming documents para makauwi dito sa Pilipinas. Pero bago natin pag-usapan yan, enjoy muna natin itong dagat. Ayan, natin si Zion. Si Zion nag-alburuto eh. Masama ang timpla. Masama ang timpla. Uy! Drama mo naman. Ayaw mag-walk. Medyo lang kami putot kutsinta, oh. Sarap yung kutsinta. Masarap nga. Masarap. Natin puto. Alam to guys, nilalako-lako lang yung naglalakad-lakad lang. Tumbong. Ayaw maglakad. Tignan mo si Kuya Jason mo yun, oh. Ayun si Kuya, baby, oh. Ayun baby, oh. Si Kuya baby, oh. Naglalakad siya dito, oh. Floater, oh. Ang masarap dito guys sa probinsya. Mga ganitong moment. Di isa sa mga mamimiss mo eh. Especially kapag yung ganito yung lumaki kayo sa malapit sa dagat. Diba? Every morning pwede kang pumunta rito, maglakad, mag-jogging. Yan. Kalimitan dito guys pag maga talaga. Mga nag-jogging. Kasi maganda eh. Isipin nyo. Diba? Tingnan nyo yung view. Ayan. Actually guys, kwento ko na rin sa inyo. Si Papa, dito siya namatay. Dito sa beach. Nagja-jogging lang siya. Tapos, bigla siyang tumumba. Pangalawang stroke yun eh. Yun yung nangyari na yun. Yung una niya, sa Manila pa. Birthday ata ng kapatid ko. Tapos syempre kakasiyahan, nagiinuman. Pero hindi talaga yung inuman talaga. Kasi si Papa hindi rin naman talaga nagiinom yun. Yan. Siguro marami siya nakain that time. Stroke siya doon. Tapos hanggang sa naka-recover si Papa, talagang pinilit niya yung katawan niya. Maglakad, jogging. Kasi talagang umurong din yung dila. Tapos tumabingin na rin yung bunganga nun. Kasi naka-recover si Papa. So after ilang years, yun. Nag-jogging siya dito. Hindi ko alam kung saan part dito kasi that time nasa Manila ako noon. Hindi ko alam kung ano talaga yung nangyari. May nakapagkwento na lang sa amin na nakita nga siya na nakasubsob. So hindi ko alam kung saan part dito sa beach. So anyway, so ito talaga guys yung isa sa mga mamimiss mo dito. Ako, nung time na nandito pa ako sa San Jose,
Yan, tuwing hapon, ganyan, dadaan dito, tatambay. Tapos, kasi nga dati di ba may KTV bar kami. So yun, tumatambay kami doon. Tapos sila Emma that time, hindi pa kami magkakilala noon. Doon sila pupunta sa bar namin, sila ng mga pamilya nila. Yan. Kasi medyo maganda rin kasi talaga yung ginawa ni Papa doon. Maganda yung pwesto niya, maganda yung mga kubo-kubo ni Papa. So maraming nagiinuman doon sa amin. Actually si Emma, kilala niya yun, yung bar namin na yun. Hindi pa kami magkakilala na. Ayan. Nakakamiss din yun. Nakakamiss yung bar ni Papa na yun. Pero halos lahat kasi talaga tinibag. Kasi lahat talaga tinibag yan. Nilipat dun sa kabilang side nga. Kasi nabanggit ko na rin sa vlog ko yun. Oh my God, oh. Pisa ko dun sa nag-swimming na. Doon siya, kasama niya yung anak niya si Jason. Magaling naman magaling lumangoy yan yung kapatid ko kasi sa guys, sa Holland halos lahat talaga tinuturuan lumangoy kasi ang Netherlands kasi is parang na lang yan parang man-made lang yan yun ang kwento. Kaya kung mapapansin nyo kung may mga nakapunta na dyan, halos paligid nila tubig. Kaya minsan makikita mo yung highway nila, meron dumadaang boat sa tabi mo lang talaga. Tapos meron silang bridge din na umaangat, gumagano. Yan. Ang ganda nun nung nakita ko siya nung nakapunta ako doon. Ganda. Tapos meron din akong experience doon na underpass. Tapos yung ibabaw niya tubig, di dumadaang barko. Isipin nyo yun, galing no? Totoo yun guys, nakakita ako doon. Kasi di pa kasi ako nag-vlog ng time na yun, kaya hindi ko siya na-vlog. Ang na-vlog ko lang yan sa Germany. Actually meron, yung nag-propose ako kay Emma sa Paris. Yun, nag-vlog na ako noon. Isa sa mga na-vlog ko yun sa... Kaya kung makikita nyo guys, hanapin nyo sa channel namin yun. Yung nag-propose ako kay Emma. Nandun yun, nung pumunta kami sa Paris. Ayan. So yun guys, balik na tayo dun sa pinag-uusapan nga pala natin. Napasarap na yung kwentuhan natin kasi ganda ng view. No? Ayan, so may nagtanong kasi na ano daw ba yung mga dinala naming documents, kasi nga kasama ko nga si Zion tas wala si Emma. So actually guys, hindi naman talaga perfect yung mga documents na dinala namin. Kumbaga yun lang yung mga naisip namin na pwede naming dalhin baka, or possible na pwedeng itanong sa amin. So unang-una dinala namin or nagpagawa kami ni Emma ng consent. Yung kung napanood yung vlog ko that time, kung nandun pa ako sa Canada, nagpagawa kami o nagpanotaryo kami sa isang lawyer na kaibigan namin. Yun nga, dinitali ni Emma doon kung kailan yung alis namin at kung kailan yung balik namin sa Canada. So yun nga, yung unang-una nagpanotaryo kami noon, at least merong silyado yun. Nakatunayan na pinapayagan ako ni Emma na umuwi ng Pilipinas kasi nga emergency. Ayan. So nilagay niya doon yung uwi namin at saka yung pabalik namin ng Canada. So unang-una yun. Then pangalawa, yung syempre birth certificate ni Zion, sinama na rin namin. Marriage certificate namin ni Emma, nakatunayan kasal kami at anak namin si Zion. Ano pa? Syempre passport. Tapos sa trabaho ko guys, wala akong kinuha wala akong dinala ng mga COE, wala. Hindi ako humingi na nun. Tapos sa part ko, syempre birth certificate ko kay Emma, ganun din, birth certificate din ni Emma. Basta kung ano lang yung naisip talaga namin na possible na hingiin ng immigration, so dinala namin siya. Then ano pa, yun lang naman hindi naman talaga, sabi ko kasi hindi naman talaga required na magdala ng, especially sa notaryo, pero nagsigurado na kami ni Emma. Tapos ano pa, sa ticket naman wala naman problema kasi nga syempre passport lang naman ang kailangan ng agent. Nag-agent kasi kami guys dumaan kami sa agent. Passport lang naman hiningi sa amin para syempre hindi magkamali ng spelling. Unang-una spelling mahirap na kasi pag nagkamali tayo, tumating tayo sa airport at mali yung pangalan, talagang hindi tayo palalabasin.
Kaya sinabi ko doon sa agent namin na i-double check or triple check yung pangalan namin, yung spelling. Baka kasi magkamali, especially birthday din. Tapos, ano pang documents na dinala ko ba? Yun lang eh. Birth certificate ni Zion, birth certificate namin ni Emma, yung ano nga, yung consent nga, yung with notaryo yun, with seal ng isang lawyer sa Canada. Tapos, ano pa ba? Yeah, kumuha na rin kami ng ano, yung electronic travel. Yan, kailangan yan. Kailangan 3 days before ng travel nyo. Kumuha kayo nun. Tag-isa kami ni Zion. Wait. Saan na nga ba yan? Ano pang kailangan namin doon? Wait, double check ko lang guys. Sinad sa akin ni Emma yung mga kailangan eh. Kasi nga, gusto ko siya i-vlog kasi may mga nagtatanong kung ano nga daw yung mga dinala ko. Ayan, so guys, dumating yung pinaka-pogi kong barkada. Si Ervin. Ano to eh, maraming chicks. Ay ba yan? Hindi sa vlog ko to. Marami kang chicks, di ba? Wala. Joke lang yun guys, joke lang yun. Ayan, so nakita ko siya, naglalakad, nagja-jogging dito, tinatawag ko eh, medyo, hindi ako narinig kasi naka-bluetooth siya. Siyempre, maangas kasi ito eh, alam niyo naman itong tropa ko eh. Tropa ko talaga to. Since ano pa, college. High school. High school. Kami nila Julius. Sama mo si Julius, di ba? Oo. Kilala mo si Julius, di ba? Siyempre. Kaya kami magkakasama. Ano siya guys, work niya dito ay sa tower. Nagko-control ng mga eroplano. Kapag ayaw niya pababayin yung eroplano, pinapalis niya. Ganun ba yung bawal. Joke lang. Hindi, siya yung nagko-control guys ng mga daily. Basta kung ano niya, kung naka-schedule siya or duty niya, yan, siya yung nagpapalapag ng mga aeroplano dito sa amin. Ano, di ba nagpapala ka rin mag-Canada? Anong plano mo? Apply pa ako eh. Apply ka? Ano na sa akin na Ano? contact mo kasi. Yun pala eh. Grab mo na yun. Para magkakasama tayo doon. Ang daming chicks doon. Puti pa. Goodbye na ako. Goodbye. Joke lang yan guys. Ayun. So yun. Kita ko siya eh. Naglalakad ka, tinawag ko. Buti na lang naka-on yung ano niya, messenger niya. Wala na yung number mo? Ano pa rin? Ayun guys, Emma tumawag. Ayan, hindi nyo lang makikita kasi ano eh, madilim dun sa... Saan ka ba? Sa room? Ayun, hindi nyo siya makikita kasi... Nasaan ka ba? Kwarto? Sala? Matutulog na raw si Emma guys. Ayan, medyo madilim ha, pasensya na. Ano ngayon? Alas 4 eh. Puyat ako, nag-aral ako. Oo. Ayan, so yun si Emma guys. Konting araw na lang magkikita na ulit kami. Konting araw na lang. Ayan. O sige, magbablog muna ako doon. Ayoko. So yun guys, no. Katatawag lang ni Emma. Kasi raw, parang gusto niya raw matulog muna. Ayan. So anyway, balik tayo doon sa topic ko. Medyo na-interrupt tayo dahil dumating nga yung barkada ko, Sir Ervin. Ayan, naliligo si Zion. Tinanggalan ni ate ng short. Nandun sila. Tapos nagmumulot sila ng mga bato-bato kasi magbibinggo raw ata kami. So yan, dati guys naliligo rin ako dyan. Pero nung mga time na high school lang. Pero nung dating ng college, wala na eh. So anyway, balik tayo sa topic na pinag-uusapan natin. Ayan, so yun yung mga dinala namin, no? Isa-isa ko na sa inyo. Then yung pabalik ko naman ng Canada, actually nagtanong ako sa DSWD. Kasi nga syempre, babalik tayo ng Canada nang wala si Emma. Nagtanong ako doon, and sabi naman sa akin nung isa sa mga head dito sa amin sa DSWD, na no need naman daw humingi ng ng form, na kasi tatay naman daw ako. Basta dala ko lang daw yung birth certificate, marriage certificate namin ni Emma, at hindi na raw para hanapin si Emma. At saka isa pa rin guys, diba? May dala nga tayo consent letter galing sa Canada. Pero dito nga, dahil papasok tayo, dahil lalabas tayo ng bansa, syempre baka hanapin si Emma. Nagtanong na rin ako sa DSWD, and sabi nga sa akin na hindi naman na daw kailangan. Pero kung gusto ko daw makasure, pwede naman. Pwede akong kumuha ng form nga yun. Pero ang dami requirements guys. Ang sabi sa akin, merong hinihingi pa sa akin COE ko sa trabaho dyan sa Canada. Tapos yung T4 ko, kailangan din yun. Kailangan ko pang picture si
design ng white background na passport ang size. So ano pa, birth certificate ni Emma, marriage certificate namin ni Emma, birth certificate ni Zion, birth certificate ko, ang daming kailangan. So sabi ko kay Emma, hindi ko na para gawin yun kasi hassle lang. Tsaka sabi rin naman sa akin talaga, hindi na kailangan kasi meron pinakita sa akin na parang ang tawag dito, isang papel siya na nandun nakalagay doon na yun nga, hindi naman na kailangan kumuha ng ng form sa DSWD basta kasama tatay or nanay. So okay na yun. Then sabi niya sa akin nung babae, if ever na questionin ka, ipakita mo tong document na to na nakalagay dyan, binilugan niya pa yun guys, at saka binigay niya yung cellphone number niya na in case na nga daw na magka-problema kami sa airport, tawagan lang daw siya. So yun yung ginawa ko dito guys sa San Jose para hindi tayo magka-problema sa airport. Mahirap na guys, no? Ayan. So syempre, kukuha ulit ako ng e-travel. Pipila ulit ako noon, kailangan 3 days before ng flight natin. Then arrive can. Ayan. So sabi ni Emma dito, arrive can, kailangan kumuha. Tsaka yung sa customs declaration naman, wala man akong dadaling pera na malaki. So hindi na siguro or para kumuha ng form na yun, ano. Ayan. So kailangan 72 hours before arrival in Canada. So yun yung mga kailangan natin. Okay? So yun lang guys ang ating vlog ngayon. Then punta muna tayo dito. Pakita natin sila. Kaya hindi pa tayo nakaupo dito at masakit na ang puwet ko. Tigas. Pakita natin si Zion. Tinanggalan na ng tinanggalan ng short ng ate ko. Ay, wala na pala diaper. Pati diaper pala tinanggal. Ayan. Happy na. Happy na yung batuta. Ay, kita ang pototoy. Mahilig sa ano yan eh. Sa pool. Mahilig sa pool yan eh. Mainit na. Waka mo yan ha. Waka niya, baka tangayin yan. Ayan guys, dami pa rin tao, no? Pero yung iba nag-aalisa na kasi nga medyo maaraw na siya. Ayun, no? Medyo tirik na tirik ang araw. Yan ang view namin dito, guys, no? Actually, guys, dati ng mga bata-bata pa ako, maabot yung dito, tubig niyan. Kaya nilagyan ng breakwater yan eh. Kasi dati talaga sumasampa dyan, especially pag may bagyo. Talagang umaapaw dyan. Tara? Tara na? Oo, mainit na. Tara. Si Sayo, nag-enjoy. Ngayon siya nag-enjoy nung pauwi na kami. Pototoy, wait baba mo. Kung kailan pauwi na, saka namang nag-enjoy. Yeah, go home na tayo. Go home na tayo. Sarap? Cool? Cool ba? Cool? Naka-bold. Walang diaper. Uy, diaperan nyo yan. Wala na eh, mabigat na. May dala po si Michelle. Opo. Ayan. Ayan. So, ang init. Init na. Ramdam nyo na yung ramdam nyo na yung araw. Okay. So, dito tayo mag-outro. Ayan. So, yun guys. I hope na nag-enjoy ka sa vlog ko and sana may natutunan kayo sa sa vlog ko ngayon kasi may nag-comment lang kasi sa atin guys and I think nagpaplano rin siya umuwi dito sa Pilipinas na kasama rin yung anak niya at saka isa rin may nag-comment din sa akin si Lloyd. Ayan, so thank you again kasi nagtanong siya sa akin kung ano nga yung mga requirements na dinala ko, mga documents na dinala ko dito sa pauwi ng Pilipinas kasi parang nagbabalak nga din daw siya umuwi. Siguro na-miss niya rin yung Pilipinas. Tayo naman guys kasi kaya naman tayo umuwi kasi may emergency tayo. So yun guys, hanggang dito na lang ang vlog ko. See you on the next one. Peace. Peace. See you on the next one. Peace.